Kung naghahanap ka ng ultimate ZenDrop tutorial, para sa iyo ang video na to. Sa video na to, ipapakita ko exactly kung paano gamitin ang ZenDrop para sa dropshipping product fulfillment mo. Isa to sa pinaka-favorite kong dropshipping tools at ipapakita ko kung ano to. Paano mag-sign up, paano mag-import at mag-setup ng products, at basically kung paano ka makakapagsimulang magbenta today. Step by step natin to dadaanan from A to Z. Kaya panoorin mo hanggang dulo para maging expert ka sa ZenDrop. Tara, simulan na natin. So, ang number one na tanong na lagi kong nakukuha tungkol sa dropshipping ay kung paano ba talaga nagfulfill ng orders. Like, paano ka makakahanap ng products na mabenta? At paano mo naman talaga ipapadala yung product sa customer? Dito pumapasok ang ZenDrop kasi ginagawa na nila lahat para sa'yo. Malaki yung product catalog nila at kapag kinonect mo ito sa Shopify store mo, pwede mong i-import yung products diretso sa store mo. Tapos sila na ang bahala sa sourcing, shipping, at fulfillment kapag may order na. Isa pang cool na part ay marami sa products nila ang galing sa US warehouse. Ibig sabihin, mas mabilis yung shipping. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano mo makukuha ang ZenDrop. Kapag kinlik mo yung exclusive link ko sa description below, magkakaroon ka ng 7-day free trial plus 50% discount for 3 months. Dahil dito, matatry mo yung ZenDrop Plus plan. Nakasama na lahat ng features na ipapakita ko sa video na to. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay yung name mo, email mo, i-click ang next, ilagay ang card number mo, at i-click ang start free trial. Pwede kang mag-cancel anytime or mag-downgrade sa free plan. Pero sigurado akong sobrang dami mong makukuhang value sa ZenDrop Plus plan. So, kapag nakapag-sign up ka na sa ZenDrop, dadalhin ka nito sa dashboard na to. At ang unang gagawin natin ay i-connect to sa Shopify store natin. Hindi mo na kailangan gawin to kung gumamit ka ng AI Store Builder. Pero kung meron ka ng existing na Shopify store or direkta ka nang nag-sign up sa ZenDrop gamit ang link ko, kailangan mo munang i-connect yung Shopify store mo sa ZenDrop account mo. Nakagawa na ako ng store, kaya i-click ko lang to tapos click natin yung continue. And gumagana rin ang ZenDrop sa ibang platforms. Pwede kang pumili ng iba bukod sa Shopify. Pero feeling ko 99% sa inyo na nanonood ay Shopify ang gagamitin. Ngayon ipapakita nito kung paano i-integrate yung store mo sa ZenDrop. Basically, sundan mo lang yung directions kasi sobrang dali lang talaga. Pero ipapakita ko pa rin step by step kung paano gawin. I-click natin yung authorize button, tapos i-click yung install dito. Kung nakalogin ka na sa Shopify account mo, lalabas siya ng ganito. Ngayon, i-click natin ulit ang install. Pwede mong sagutin yung ilang questions dito kung gusto mo. Or pwede mo ring skip. Pipiliin ko yung pet supplies, tapos click continue. Ipapakita nito yung ilan sa favorite products nila. Pwede nating i-add agad yung mga yan kasi naka-pre-select na sila. Kung may product naman na ayaw mong ibenta tulad nito, halimbawa, i-click mo lang yung trash can para ma-remove. Ngayon, meron na tayong 10 products selected. At i-click na natin ang publish to store. Pwede mo naman itong gawin later kung gusto mo, pero ang purpose nito ay para ma-pre-populate agad yung store mo ng ilang products. Okay, so ngayon nasa ZenDrop app dashboard ka na. Papakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Sa ngayon, nakakonect na yung Yorkie's Best site natin. Ang cool dito, pwede kang magkaroon ng multiple stores sa iisang ZenDrop account. Kaya malaking tipid yan sa gastos. Pero for now, iiwan muna natin sa Yorkie's Best site. Dito, makikita mo yung revenue mo. Pwede mong baguhin kung gaano kahabang time period ang gusto mong tignan. Kakagawa ko lang ng store na to kaya wala pang data. Pero pwede kang mag-sort based sa time period, pati sa country of sale. At pwede mo ring i-export lahat ng info na to. Dito rin makikita yung unfulfilled orders. At pwede mong i-click agad yung fulfill all kung gusto mo. Tapos sa side na to, may private agent tab. Dito ka pwedeng humingi ng custom quotes para sa ibang products. At mag-open to once umabot ka na sa 20 orders. Ngayon, kapag pumunta tayo sa Find Products tab, basically, dito ka maghahanap ng kahit anong product na gusto mong ibenta. Ang recommended ko ay mag-search gamit ang title ng product. Pwede ka ring mag-sort base sa categories, sa price range, at pwede mo ring piliin kung saan magagaling ang shipping. Halimbawa, kung gusto mong mas mabilis na shipping, pwede mong piliin na US only. Pwede ka ring mag-sort based sa suppliers. At syempre, pwede mo ring i-browse lahat ng product sa pag-scroll pababa para makakuha ng inspiration. Ngayon, mag-search naman tayo ng small dog collar. Sabihin natin gusto ko na US only ang shipping, makikita ko yung iba't ibang results na pasok sa requirements na yon. Halimbawa, gusto nating i-check tong product na to. Kapag kinlik natin, makikita natin yung mas detailed na info. Makikita yung supplier, pati yung processing time. At iba pang details tungkol sa product. Halimbawa, yung order trend score, pinapakita kung paano nagbago ang order volume sa loob ng last 30 days. Sa case na to, mas dumadami pa yung orders niya recently. Makikita mo rin yung saturation, orders by countries, at pati related products. Ngayon, sabihin natin gusto ko talagang piliin tong product na to. Ang gagawin ko lang ay i-click yung Add to my products. Pwede ka rin mag-order ng sample at importante to para matest mo yung quality. Dito na papasok yung pagre-review at pagpapublish ng item sa store mo. Ipili ka ng language. Ako, i-leave ko na English. Pwede mong baguhin yung product name kung gusto mo at pwede ka rin magdagdag ng product tags na helpful lalo kung marami kang product sa site mo. Optional lang naman to. Nasa iyo kung gagawin mo. Pagdating sa description, ang gagawin ko usually ay kopyahin to
ilagay sa ChatGPT at magpagawa ng mas magandang description. Pwede mo rin pindutin yung button dito na gumagamit ng AI sa loob mismo ng ZenDrop para i-rewrite yung description na sobrang cool. Pwede mo rin baguhin yung variants kung kailangan. Dito rin natin mababago yung sales price. Halimbawa, gusto kong gawing $39.99. May kita agad yung profit dito. Sa images naman, isa pa lang yung product image natin ngayon. Kapag tapos na lahat, i-click mo lang yung publish to my store. Ngayon, kapag pumunta tayo dito sa my products, tapos sa store listings and sourcing, may kita mo yung 10 products na unang na-import natin sa account. Kasama pa itong bagong dinagdag natin dito. Ipapakita rin nito yung number of sales sa last 7 days at yung connection status. May kita mo na lahat ng to ay linked. Ibig sabihin, live na sila sa website. At anytime, pwede mong i-click yung product para bumalik sa main dashboard kung saan makita mo pa yung ibang info tungkol dito. Kung may maging issue sa kahit anong product mo, lalabas yun sa section na to. Importanteng bantayan to kasi ayaw mo talaga magkaroon ng fulfillment issues. Ngayon, kapag may umorder na sa actual site mo, dito yung lalabas sa orders tab. Pwede mong isort yung orders base sa number of days at pwede mo ring i-export yung list. Wala pa akong orders dito kasi brand new pa lang yung store. Pero ang recommended ko ay i-turn on ang auto-fulfillment. Ibig sabihin, automatic nitong i-fulfill yung orders kahit walang manual approval mo. Hindi mo na kailangang isa-isahin at i-approve. Gagawin na niya agad. Pwede mo ring piliin kung kailan siya mafu-fulfill. Pwedeng instantly na parang every 10 minutes. Pwede ring daily, halimbawa 7 p.m. Eastern Time. Pwede ring mag-set ng 24-hour delay. Pero for now, iwan ko muna instantly. Kung gusto mo namang manual approval, pwede kang pumunta dito at i-click ang fulfill all. At automatic nitong i-fulfill lahat ng current active orders. Ngayon, wala pa akong credit sa account na to, kaya hindi pa talaga ako makakapag-process ng orders. Ang kailangan mong gawin ay mag-top up ng balance. Para gawin yun, pumunta ka lang dito sa top up. Tapos pili ka kung credit card or PayPal. Diyan ka magdadagdag ng pera sa account mo. Ngayon naman, punta tayo sa extras. Yung branding dito sobrang importante. Ang gagawin mo ay turn on to, pero bago mo gawin yan, kailangan mo munang i-design yung thank you card mo. Ang recommended ko ay maglagay ka ng logo ng company mo, maglagay ng title tulad ng thank you, ilagay ang address at email mo, tapos i-click ang save. Classic way lang yan. Pero ang mas recommended ko talaga ay pumunta ka dito sa custom. Mas maganda kung gagawa ka ng sarili mong thank you card sa Canva. Lagyan mo ng magandang design, colors, at overall mas maayos na look. Dapat mga 1.2 by 8.4 pixels ang size. Tapos i-upload mo lang dito. Mas professional tignan. Pero for now, ito muna yung gagamitin ko. I-on natin ang branding at automatic na itong maipiprint at may sasama sa lahat ng orders mo. Magandang feature to ng ZenDrop kasi karamihan sa fulfillment companies hindi ginagawa to. Nagbibigay to ng mas personal touch na sobrang kailangan sa dropshipping at malaking tulong din sa customer satisfaction. Ngayon, kung may gusto kang ibentang specific na product na hindi mo mahanap sa ZenDrop, pwede kang mag-request ng product. Ang gagawin mo lang ay pumunta dito, ilagay ang link ng product listing, ilagay kung ilang units ang binebenta mo or plano mong ibenta, tapos i-click ang request button. Ang mangyayari dito ay kakausapin nila yung iba't ibang suppliers at manufacturers. Hahanapin nila yung product at posibleng idagdag sa catalog nila para maibenta mo. Kung nakakabenta ka ng higit 20 units per day sa isang product, sobrang recommended na gamitin mo to para makakuha ng custom quote. At dito rin makikita yung product request history mo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang trending products. Hindi ko pa to masyadong nako-cover kanina, pero basically, kung gusto mong makakita ng maraming trending products na mabenta ngayon, dito ka pupunta para kumuha ng inspiration. Dahil supplier ang ZenDrop, sobrang dami nilang data. Kaya alam nila kung ano yung mabenta at kung ano yung hindi. Magandang place to para maghanap ng idea sa mga bagong products na pwede mong idagdag sa store mo. At gaya rin ng iba, kapag kinlik mo yung product, may kita mo lahat ng info tulad ng product cost, average shipping time, at pwede mo rin agad itong i-add sa products mo. Ngayon, ang ZenDrop Academy naman ay isa sa mga pinaka-best parts ng ZenDrop Plus plan. Kung nasa free plan ka lang ngayon, magandang i-consider na mag-upgrade para lang makuha to. Kasi basically, parang buong mentorship at buong course na siya. Oo, maraming value sa YouTube at maraming videos online. Pero maganda dito kasi naka-organize na lahat ng modules. May live coaching sessions din sila na sobrang helpful at may access ka pa sa community nila. Isa sa pinakamahirap na part ng entrepreneurship ay yung mag-isa kang bumubuo. Kaya kung makakahanap ka ng mga taong same ng goals at same ng business direction, tapos makakausap mo sila at makakapag-brainstorm kayo, sobrang laki ng madadagdag na value sa business mo. Kaya recommended ko talaga to, beginner ka man, intermediate, or advanced. Siguradong may makukuha kang value sa courses nila. At kasama na to sa Plus plan. Ngayon naman, ang ZenDrop AI ay isa ring cool na bagong feature. Pwede mo itong gamitin para gumawa ng ad copy na parang similar sa ChatGPT, pero mas nakafocus at mas optimized para sa e-commerce. Pwede ka ring makipag-chat sa expert bot na tutulong sumagot sa mga tanong mo tungkol sa e-commerce at dropshipping. Bukod sa dropshipping, meron ding print on demand sa ZenDrop. Kapag pumunta ako dito, may kita mo na, pwede kang magbenta ng ready-made products. Pero pwede ka ring gumawa ng sariling merch gamit ang print on demand. Halimbawa, gusto mong gumawa ng t-shirt,
t-shirt, hat, or kahit ano na may logo or design mo. Pwede kang pumunta dito, piliin yung product at ipaprint lang siya kapag may bumili. For example, kung gusto mong gamitin itong hat, kiklik ko lang yung start design. Dito mo i-upload yung design, logo, or kahit anong gusto mo. Pwede ka ring magdagdag ng text or ibang files. Sabihin na lang natin na text muna. Tapos i-click yung create product. Magpo-process siya at pagkatapos nun, pwede na itong ibenta diretso sa Shopify site mo. Makakapag-set ka ng price, makikita mo yung profit margin at isa tong mabilis na paraan para magsimulang magbenta ng sarili mong customized na clothing or merch. So ayan na basically kung paano mo gamitin ang Zendrop. Alam kong maraming information ang na-cover natin, kaya pwede mong balikan ang video na to anytime. Ilalagay ko rin yung link sa AI Store Builder kung gusto mong makakuha ng free AI Built Store. Pati yung link ko sa Zendrop para makuha mo yung free trial ng Zendrop Plus plan. Kasama yung free order credits at 50% discount sa unang 3 buwan na sobrang sulit. Sana marami kang nakuha na value sa video na to. Kung sisimulan mo na ang dropshipping journey mo at naghahanap ka ng reliable na product fulfillment supplier, sobrang solid na choice ang Zendrop. Kung may nakuha kang value sa video, please consider mag-like, mag-comment at mag-subscribe kung gusto mo pa ng mas maraming content na ganito. Gumagawa ako ng maraming videos tungkol sa business at finance, basically mga bagay na makakatulong sa iyo magkaroon ng financially successful na buhay. Yun talaga yung main goal ko. Maraming salamat sa oras mo and takits tayo sa next video. Peace!